Magsisimula ang kwento natin sa sinasalaysay ng istorya na ang mundo ay naging magkasama na ang technology at ang mahika. At may iba't ibang professions nga dito na lubusang nag-evolve sa mga nagdaan na panahon, at pwede kayong magpalit-palit ng professions para mas makagain pa ng iba't ibang abilities at mas lumakas pa. Nagkaroon din nga mga iba't ibang dungeon sa buong mundo. May mga lugar na hanggang ngayon puno pa rin ng misteryo at di pa nadidiscover. At naglitawan din ang iba't ibang klaseng halimaw. At sa pagpatay sa mga halimaw nato, bibiyayan ka ng mga puntos at iba't ibang kayamanan, upang magamit mo din ito para lumakas pa. Na kahit meron ng iba't ibang halimaw ang nasa mundong ibabaw, meron pa ring isang nabubukod tanging isang species na hanggang ngayon lubos ng kinakatakutan ng kapwa nitong halimaw at mga tao. At ang kinakatakutang nilalang nato ay walang nakakaalam saan ito matatagpuan at ang lakas nito ay masasabi na nating isa talagang Diyos. Pinakita na nga ang eksena sa isang malaking paaralan, na matatagpuan sa Dragon Kingdom. Makikita natin na umaalangaw ang boses na sinasabi nito ay tungkol sa Junior Year Section 25, at magkakaroon pala ng Profession Awakening Orientation. Sabi pa nga ng nagsasalita dito, students, makinig kayong mabuti. Pinakita na nga ang nagsasalita ito pala ay kanilang professor at in-explain nga nito ang parating na Profession Awakening, nasabi pa nga nito na, hindi lang ito makakaapekto sa magiging ability na pwede mong makuha, magre-reflect din ito sa gagawing pagpasa sa university exam, at pati ang inyong future success ay kanito. Nagkaroon na nga ng mga ingay at kanya-kanyang usapan sa loob ng classroom dahil sa sinabi ng kanilang professor at excited pa nga ang ilang. At nasabi naman ng isa sa kanyang isip, kahit nasa theory ng kakalabasan na resulta sa gaganaping awakening talaga naman random yun, pero grabe din mga classmate ko, makikita na punong-puno sila ng determination at sobrang confidence ang meron sila. At nagsalita pa nga ulit ang kanilang professor, ang sabi, hanggat meron kayong strong na determination, ako na talaga magsasabi magkakaroon kayo ng magandang profession sa gaganaping awakening. Parehas nga sila ng naisip ng individual na di pa nagpapakilala kung sino ito. Habang nagtatawanan at kanya-kanya silang pinag-uusapan sa klase, itong individual nato tahimik lang at nakayuko, nasa malalim nga ito ng pag-iisip. At nasabi na nga nito habang nakatingin sa kanyang papel na nasa table, at gigil nga itong sinarado ang kanyang palad, na sabi naman nito na finally, mukhang ito talaga ang kanyang hinihintay based din sa mga pangyayari sa loob ng kanilang klase. At pinakilala na nga kung sino itong individual nato, ito pala si Lu Fan, na kwento nga din ito sa 3 taon niyang hinintay ang pagkakataon sa pagiging awakening, at nakwento nga din ito na sa 3 taon niyang hinintay ito ay lubos nga niyang pinag-aralan ng mga pangyayari dito sa mundong ito. Nasabi nga nito na sa mundong ito marami ang iba't ibang profession, at may 3 categorized sa mga types nito, at ang nasa top na combative professionals ay kasama ang warriors, mages, archers, at marami pa. Dagdag pa ni Lu Fan, at may powerful abilities pa nga na hindi pa lubusang nadidiscover, at iba't ibang equipments at pwedeng-pwede natin makuha sa mga rewards sa dungeons. Patuloy pa nga nitong pinaliwanag habang may pinakitang babaeng may bitbit na steam bonds, may mga reinforcing professionals na enchanters, alchemists, at may nakakagawa nga ng mga items na sobrang powerful effects, at sa mga benibenta dito sa markets ang mga materials na magagamit mo ay sobrang mahal nga nito, kaya mahirap din makakuha nito lalo pag wala kang ibang support at kilala ang iyong pamilya, ay babagal talaga ang paglakas. Di pa nga natatapos ang kanyang pagpapaliwanag at pinakita din na sinubuan siya ng steam bonds, nasabi nga nito na lastly, at the bottom of the pyramids, at may mga subs-professions tulad ng chef, herbalists, miners at marami pang iba na sa future may madadagdag pa. Kailangan mo talagang seryosuhin ang mga profession mo at dito ka kukuha ng ikakabuhay mo para di ka mamamatay sa gutom. At pinakilala din ni Lu Fan itong individual na nagsubo sa kanya ng steam bonds, ito pala ang kanyang on-time key, na may small shop ng mga pagkain, at ito din ang nagsusupport kay Lu Fan. Nasabi din niya na kahit 8 years ang tanda nito sa kanya, di nga daw makikitaan ang pagiging makasarili nito, at ginagawa nga daw nito ang lahat para sa kanila at mga gastusin at kanyang pag-aaral. Nasabi pa nga ng ating Lu Fan na, habang pinakita na nga ang eksena sa kanilang classroom na, gagawin ko din ang lahat ng makakaya ko para pagdating ng panahon masusuklian ko din ang kabaitan ni Aunt Han. Na kailangan kong mag-awaken sa pakipakinabang at makakakiha ako ng mas maraming pera at mapaganda ko ang buhay namin ni Aunt Han, ika ni Lu Fan.
Bigla nga itong napatingin sa harapan at nagulat ito dahil may tumawag sa phone ng kanilang professor kaya na-jessing siya sa kanyang pag-iisip. Naghiyawan nga ang lahat dahil sa nasabi ng kanilang professor dahil din sa nakausap nito sa telepono at kaya pala sila naghiyawan dahil magsisimula na daw ang awakening at nabalita nato sa lahat kaya naman kailangan nating maghanda nito. Habang naghiyawan ng mga classmate ni Lu Fan siya naman nagtataka lang sa isang tabi na tila ang mga classmate niya ay excited nang lumabas. Kaya nga nagkakaroon ng ingay dahil sinisigaw din ng mga ito na Terra na let's go na, habang si Lu Fan ay nasa upuan pere nito. Kay nilapitan na ito ng kanyang professor, tinanong siya na Lu Fan bakit ano bang problema at nandito ka pa? Sumagot naman ang ating Lu Fan na, mukhang nasa malam na naman ito ng pag-iisip, dagdag pa ng kanyang professor na, Lu Fan ano bang bumabagabag sa'yo isa con amon sa mga top students bakit ano ba sige paliwanag mo sakin, ika ng kanyang professor kay Lu Fan. Kaya pala hindi ito nakakapagsalita at wala sa Olirat, may nakikita itong kakaiba. Kaya naman pala ito wala sa tamang isip ay dahil sa system ay nagpakita sa kanyang harapan at binabati nga ito, at may matatanggap pa nga daw ng treasure map dahil tuluyan daw itong na-activate. Patuloy nang nagsasalita ang kanyang professor, Lu Fan naririnig mo ba ko? Kaya nga hinampas na ng kanyang professor ang lamesa nito kasi nasa malalim itong pag-iisip dahil lumitaw nga ang system sa di niya inaasahang oras, kaya gulat na gulat ang ating Lu Fan sa ginawa ng kanyang professor. Kaya naman nag-carry pa na lang ito ng takbo na sabi na lang niya habang tumatakbo na humihingi ito ng sorry aalis na nga daw ito at guwalt din ng kanyang professor tiningnan na lang siya. Habang tumatakbo ito nasasabi na nga din ito na, sa wakas ito na ang pagkakataon ko kaya naman lulubusin ko na ang pagkakataon at lumabas na din ang system. Nabanggit pa nga nito habang nagmamadali na nga itong bumaba ng hagdan na, pero ano naman kaya kakahantungan nito? At ano naman kaya ang silbi nitong system paano nag-function ito tanong niya sa kanyang sarili. Nasabi na lang nito na mamaya ko na nga titingnan at iisipin ito, habang nag-superhero landing ito na nakangiti pa. Nasabi pa nga nito habang tumatakbo naman palabas sa hallway, ang career ceremony ang mas importante sa ngayon ika ni Lu Fan. At mapapansin nga natin sa eksena na ito nasa dako na nga ng paggaganapan ng awakening ceremony ang tagpo, nakarating na din ang ating Lu Fan, at nasbi din na first time kong makita ang awakening crystal, grabe kabado naman ako, bigla naman nagsalita ang individual sa stage na tumahimi na kayo magsisimula na tayo. Gusto nga nito makapunta sa harapan at masaksihan niya ng malapitan ng mga pangyayari kaya sumisingit na nga ito, at maririnig sa kanyang paligid na may nagsasabing, how great! Ano naman kaya ang magiging hatol sa awakening ko magiging powerful kaya ako at hahangaan ng lahat? Habang patuloy nga ang ating Lu Fan sa pagsingit. Nasabi na nga nito na, humanda na kayo at magsisimula na tayo, dagdag pa niya na, itong nasa tabi kong priest ito ang magiging host sa gaganaping awakening at sila naman ang taon-taong gumagawa nito kaya malalaman agad natin ang resulta. Gulat naman ang ating bida sa mga narinig nito at nasabi nga nito na dahil sa kanyang napansin na itong priest na to grabe iba yung kanyang aura mukhang nararamdaman ng ating bida ang mga bagay-bagay sa hindi normal na pagkakataon, at kakaiba daw ang aura na nilalabas nito, nasabi din ng ating bida na grabe meron siyang dominating na aura gusto ko din magkaroon ng ganyan. Kaya naman di normal sa ating bida ang pangyayari dahil nagkaroon pala ito ng new skills ang Eye of Appraisal kahit wala pa ito sa pagiging awakening may mga skills na agad itong ino-open ng system. Lubos nga daw pakipakinabang ang na-acquire nitong bagong skill dahil may napansin nga ito. At mas binusisi pa nga nito ang buong detail ng priest na nasa kanyang harapan para lubos nitong makilala at malaman ano pang mga tinatago daw nito. Sa mga nakita niya inuulit-ulit nga nitong tingnan na mabuti at nasabi niya, level 29, na-awake na at net worth ay 50,007. Tanong niya sa kanyang sarili at inulit niyang binilang ulit. Gulat nga itong ating bida na pasiga ng 5 million. Totoo ba grabe nasasabi na lang ng ating bida? Napasigaw na nga ang matanda sa stage na magsitihil nga kayo ang iingay nyo manahimik, dahil nga ang iingay na mga ito. Bigla naman tigil ulit ang lahat sa ginawa ng matanda na ito, at naging seryoso na nga silang nakikinig. Nasabi pa nga nito, sa mga tatawagin kong pangalan maaring humakbang kayo papunta dito sa taas ng stage at sundin lahat ng instruction sa kana kayo magtanong. Nasabi nito na may seryosong pagmumuka.
Patuloy lang ang ating bida sa pagtitig sa information ng priest at nasasabi na lang nito na, kahit na ilang taon pa magtinda ng bond si Aunt Han, hindi niya ma-earn nito sa buong buhay niya. May tinawag na ngang individual, tinawag na nga si Zhang Tao. At nagtitinginan na din ang mga estudyante sa palaigid. Humakbang na nga sa harapan ng individual na tumawag at nasabi nga ng mga nasa paligid nito na, mukhang makakakuha ito ng mas higher na profesyon na lubos na pakipakinabang. At nagtitilian na nga ang mga babae at ang cooldown ni Zhang Tao. Nagcast na nga ng spell ang priest para ma-activate na ang magic crystal. Makikita naman natin na tuwang-tuwa si Zhang Tao at mukha naman na maganda ang kakalabasan ng makukuha nitong profession. At unti-unti naman lumabas ang parang bowl ang apoy sa crystal at namamangha na nga ang mga nakakakita dito. At nagiging maingay na ulit ang mga students dahil sa kanilang nasa saksihan at usap-usapan na nga nila na, may fireball baka ito pyromancer? At napapawaw na lang ang iba. At ang iba nasasabi nakakainggit naman si Zhang Tao sana ako din, at nasabi pa ng iba meron siyang bright future halata daw nasa kanya na lahat. At hawak-hawak naman na ni Zhang Tao ang bowl ang apoy at napapangiti na din ito at may mga sumisigaw na din na napaka-awesome dag ni Zhang Tao. Gulat naman ang ating bida sa kanayang nasasaksihan sa kanyang harapan. Napasigaw nga ulit ang matanda na manahimik nga daw ulit mga ta at maghanda na daw ang susunod. Patuloy nang lumipas ang ilang oras at pinakita na din ang watchtower. Patuloy na nga pinapakita ang iba't ibang awakening ng mga students. Ang isa pa nga ay isang herbalist at nasabi din nito na ang awakening na nangyari dito ay magagamit niya sa family business nila. Ang isa naman ay dismayado dahil ayaw nito ang nakuha niya kasi base naman sa pangagatawan nito nakakuha nga ito ng tailor kay syempre aayawan niya. Ang isa naman ay ayaw din ang nakuha niya dahil isa nga daw itong minors. Habang pinagmamasda ng ating bida ang mga nauuna nasasabi na lang nito na, mukhang ang mga main professions ay iilang lang talaga ang nakakakuha ang karamihan talaga ang nakukuha nila ay mga subs professions lang. At natapos na nga ang awakening ceremony at inabot na nga daw ito ng hapon. At pinakita na din ang ating bida sa eksenang ito, nasabi pa nga naglalakad nga daw ito sa Old Shanghai City ngayon, at mapapansin natin na tutok ito sa system na mukhang meron itong pinagmamasdan o pinag-aaralan. Pinakita nga ang system na ang profession nito ay Dragon Tamer, level 10, skills Dragon Taming, at sabi pa nga na can take tame dragons and dragon-like creatures, at maraming question marks at ang net worth nga daw nito ay 239, kanino namang data ang tinitingnan nito. Makikita naman natin na gulat ang lahat, sa mga nasasaksihan nila, at nasabi pa nga ng mga ito, alufan ano bayan joke imposible nam sa isang human lamang ang makatame ng ganang powerful creatures tapos dragons pa, nasabi din ng mga ibang students na, grabe itong hidden na professions ay di talaga practical at di makipakinabang. Mukhang naging laman na nga ng eksena ang ating bida at nasasabi pa nga nila na, talagang weakest ang pagiging tamer. At bulong-bulungan pa nga nila na may mga hidden major professions pero mga dragon blood, warriors and Dovitinvet mage mga yun, at sa panahon ngayon, may makikita pa ba ang mga dragons? Mas maganda na nga lang maging summoner na lang. At nilapitan na nga ng matanda ang ating bida at hinawakan ito sa balikat na sabi nito na, my child okay lang yan. After all isa namang hidden profession yan at meron yang boundless na potential, na pinapalakas ang loob ng ating bida, at dagdag pa nga ng matanda na, maybe pwede ka namang mag-tame ng mga sub-dragon diba at maging malakas ka na tamer. At nasabi na nga ng ating bida sa kanyang sarili na paano naman ako lalakas nito, kung wala ng mga dragons paano ang boundless potential. Labo naman yata, nasabi nga nito na ang sub-dragons ay, mga ferocious beast mga ito, para naman sa totoong dragons. Pero paano naman kung wala ng dragons talaga, ika ng ating bida. At nasabi na nga din ng ating bida na, sa 800 years ago, sa Dragon Kingdom, meron nakagawa nito, at ito yung huling panahon na nakita yon, kaya pagtapos nung pangyayaring yon, wala nang naging Dragon Tamer. Nakwento pa nga ng ating bida na kahit gano daw kalakas ang isang tao pero sa harapan ng dragon, ay magiging parang lagam lang ito. At nasabi pa nga ng ating bida na, sino ba hindi gugustuhin ang makatame ng malaking dragon, pero ang pagtame ng dragon ay isang panaginip na lang yun sa panahon ngayon. Nasabi din ng ating bida habang tinatitigan niya ang kanyang stats,
Pero ngayon walang mga dragon, syempre di ko din ma-unlock ang mga skills ko para lumakas ako pa nito. Lubusan nang nalungkot ang ating bida dahil isa pa palang nagpapalungkot dito ay iniisip pa nito na paano na daw ang kanyang Aunt Han, paano na daw makakatulong ito. Paano pa nga daw niya mabibigyan ito ng magandang buhay. Nasa harapan na nga siya ng shop ng kanyang Aunt Han, at patuloy pa nga din niya naiisip ang nakuha niyang awakening. Napabuntong ng hininga na nga ang ating bida at nasabi na lang bahala na nga. Sabay pasok sa loob. Nagsalita na nga ito at nasabi nakabalik na Poco at nagpakita naman ito ng peking ngiti sa kanyang Aunt Han. Nasabi na nga ng kanyang Aunt Han na, sakto nandito ka na Terra, kain na. Inulit pa nga nito ang kanyang sinabi na Terra, na kain na, san ka pa pupunta, sabay yakap nga dito at namula na nga ang ating bida na sabi pa nga, welcome back my little fan. At hinawakan naman ng kanyang aunt ang braso ng ating bida at hinayla papuntang lamesa na may mga nakahandang mga pagkain na nga dito, nasabi pa nga ng Aunt Han niya na, di ba napaka-espesyal ng araw na to sa'yo, alam ko yan. At habang paupo na din ang kanyang Aunt Han, tinanong pa nga nito kung kamusta na daw ang ceremony, ano nga daw ang profession ang na-awake sa ating bida. Napayuko na nga ang ating bida at makikita nating ang kalungkutan sa kanyang pagmumuka. Nabigla nga ang kanyang Aunt Fan dahil sa ginawa ng ating bida na pagyuko at lubusang nag-aalala. Di pa nga nasasabi ng ating bida ang kanyang sasabihin, nagslita naman agad ang kanyang Aunt Han. Alam mo, kung hindi ka nakakuha ng major profession okay lang naman yun, huwag kang mag-alala at nakasuporta lang naman ako sa'yo anumang mangyari, di ba? Nalulungkot na nga ito at nanganginig pa ang kanyang mga kamao at nasabi na nga niya na, actually ang nakuha kong awakening ay magiging isa kong dragon tamer. Sabay iling nga ito at nasabi pa nga ng ating bida na may kalungkutan sa kanyang pagmumuka na, paano naman po kasi ako makakahuli ng dragon ngayong panahon na to, at wala po kong makakayang gawin pag wala akong dragon. Sa kabila pa ng mga sinabi ng ating bida, nginitian na lang ito ng kanyang Aunt Han. Sabay yakap sa kanyang likuran at nasabi, it doesn't matter ano ka ba, bakit pag wala ng dragon, doon lang ba mapapikita na para maging malakas ka? At di naman nga nakapagsalita ang ating bida at medyo namamula ito sa ginawa ng kanyang Aunt Han. At pinakita na nga ang kabuuhan na pagyakap ni Aunt Han sa ating bida, habang sinasabi pa nga nito na, wala kang dapat ipag-alala, di ba sabi ko naman sa'yo ano pa ang mangyari, susuportahan kita, kahit ano man ang piliin mong landas basta mabuti, nandito lang ako, kung gusto mo nga samahan ako dito na lang Lage para, dalawa nating I manage ang steam bonds business, di ba? At bigla naman may sasabihin ng ating bida pero nasabi na lang ng kanyang Aunt Han at bumitaw na nga ito sa pagkakayakap sa ating bida na, Tara, kain na tayo, baka lumamig pa ang pagkain, sayang naman. At nasabi na nga ng ating bida at pinagpawisan sa eksenang yun na sobrang dami naman po nito, natatakot akong di ko po maubos ito. Pagkatapos na ngang kumain, naligo at nagbihis na nga ang ating bida sabay talon sa kanyang kama para matulog. Habang nakadapa nga ito, iniisip niya ang kanyang Aunt Han. Ang inisip pala nito ay ang mga kamay ng kanyang Aunt Han, nasabi pa nga ng ating bida na, 26 years old lang si Aunt Han pero kahit ganun sobrang sipag niya at di naman ganito ang kalagayan namin, lumago na lang ito dahil sa pagsisikap niya, at makikita sa kanyang mga kamiya ang mga sakripisyo nito, at dagdag pang ang ating bida na, gustong gusto ko talagang bigyan ito ng magandang buhay para kahit papaano, makabawi naman din ako. At naiinis na nga ito dahil paano naman daw kasi siya magiging mas malakas at makakatulong, wala ngang dragon sa panahon nato. At nasabi pa nga ng ating bida saan naman daw ito kukuha ng dragon. At nagulat na nga lang ito sa magnapapansin nito, parang may natanto ito. Pinakita na nga sa kanya ang system na sinasabi na binabati siya dahil ginawa nito. Mukhang gusto nang buksan ng ating bida ang reward na nakuha nito. Sabi pa nga niya, wow, a divine level treasure map sa unang araw ko po lang. Na may pagtataka ito, ay oo nga pala, dagdag pa niya, naaalala ko na nasabi nga ng system na the treasure map ay na-activate na. Kaya naman di na nga ito nagdalawang isip pa at binuksan na niya ang reward niya. Ano naman kaya ang nilalaman nito, masubukan na nga ng ating bida sabay pindot sa system. At pinaliwanag na nga dito ang mga categories na pwede mong makuha, may beginner, intermediate, advanced. Ang gusto nang makuha ng lahat ang divine level. Nasabi din dito na kahit na makakuha ka ng mga low level na item maps, pwede mo naman ito ay craft at makombine para
Makakuha ka ng high level na mapa, pero syempre di naman lage ganito ang kakalabasan. Talagang napakaswerte ng ating bida kasi unang araw pa lang kita naman natin na divine object agad. Tinanong na nga ito ng system kung talaga bang ay a-accept niya. Pinaalala din ng system na, araw-araw makakakuha ka na ng randomly graded items at treasure map, basta ba ang mahahanap mo ay related sa iyong corresponding profession, at paano nga magagawa ng ating bida ito kasi nga isa siyang dragon tamer na, base sa mga nakaraang pangyayari ay wala ng dragon tamer na alam niyang at dragon ang nag-exist sa kanyang panahon. At napaisip nga itong ating bida at napunta ang kanyang isip sa isang lugar na tila kabundukan at may tinitingala ito, at nasasabi pa ng ating bida na, mahirap talaga sa akin ang mga ganitong pangyayari. Kahit sa unang araw ko nakareceive ako ng divine objects, paano naman talaga sa susunod kung dapat ko nga talagang makuha ay related sa profession ko at ang dragon tamer ay sobrang weakest profession, at ang pagtaming ng isang dragon ay hindi na ganun ka-practical. At pinakita pa nga ang isang malaking kamay habang pinapaliwanag niya sa kanyang isip, paano ko naman magagamit ng maayos ang system na ito, sobrang laki ng gap para sa mahinang kalagayan ko maging malakas ako. Hanggang sa pinakita na din ang tinitingala nito, at nasabi din na, napaka-imposible talaga sa panahon ngayon makakuha ako ng matatamkong dragon. Pero nasabi niya ng punong-puno ng determination na, ngayon nakakuha ako ng divine treasure map level, dahil ko alam anong mangyayari pero ito na ang alam kong huling chance ko at pwedeng di na ito maulit pang muli ng ating bida. Hanggang sa ay accept na nga ng ating bida habang sinasabi na, ano man ang kakahantungan nito, pipilitin kong maging pakipakinabang kay Aunt Han, at matulungan ko siya ng nararapat sa kanya. At pupunta ako agad sa location na ipapakita dito. At lumitaw na nga ang mapa kung saan ang unang destination niya, at nasabi dito na, ang sinasad ng mapa ay nasa Mount Shi Basin at nagre-require ito ng 10 hanggang 20 level. At pagkatapos niyang matingnan ito na tonto nga nito na ang Mount Basin ay hindi naman daw kalayuan sa Jianghai City na location niya ngayon. At excited na nga ang ating bida, nasabi na lang din ito agad na, ngayong gabi na alam kong may last trip sa Suburban bus kung aalis na ko ngayon pwede na akong makarating doon ng maaga bukas na bukas. At madaling araw na nga meron may isang individual na humihikab na syempre inaantok pa habang pinakita nag-shop ng kanyang Aunt Han na, Old Town Steamed Bun Shop. At pinakita na nga sino itong inaantok na individual nato ito pala ay si Aunt Han na, ngekhay na ko hihihi. Pagsindi nga niya ng ilaw na baling nga ang tingin niya sa table na tila may naiwang sulat dito. At dali-dali naman itong nagpunta sa silid ng ating bida at binuksan na sabi na lang nito na fan, at kung sulat nga na yun ay galing sa ating bida. At pinakita na nga ang eksena sa isang kalmadong kalangitan na habang may maliwanag na sikat ng liwanag na nagmamulas sa bilog na buwan. Ang sulat na iniwan niya sa kanyang Aunt Han ay ganito ang sinasabi dito, Aunt Han, itong mga magdaraan na mga araw. At pinakita na din ang ating bida na nakasakay na sa sasakyan na sinasabi pa nito sa sulat na, kaya naman pupunta muna po ko sa Mount Shi Basin, pero wag po kayong mag-alala mag-iingat po ko. At nasabi din ng ating bida na, habang pinakita naman ang itaas ng bus ng kanyang sinasakyan, ito na ang huling pagkakataon ko kung ito ang nakatadhana talaga sa akin na maging dragon tamer. At mukhang nakababa na nga ito sa bus, at dagdag pa niya sa sulat sa kanyang Aunt Han na, salamat po wag po talaga kayo mag-alala. At nasabi pang makakabalik din po ko sa mabilis na pagkakataon, habang pinapakita na may mga ibang individual din pala na pupunta din sa Mount Shi Basin kagaya niya. At pinakita din ang kanyang mga mata na punong-punog ng pag-asa na sinasabi pa niya na mabibigyan ko din po kayo ng magandang buhay. Napatitig na nga lang ito sa paalis na bus at tumigil ito sa kanyang lalakad at nang biglang may bumangga sa kanya at kinagulat ng ating bida ang pangyayari nato. At pinakita na din ang isang individual na nag-hi sa ating bida, na hindi lang pala dalawang lalaki ang pinakitang bumababa sa bus meron din isang babae. Na nagulat din na napatingin ang ating bida sa bumangga sa kanya at makikita natin na grabe ang size ng individual nato, di nga nakapagsalita ang ating bida. Abangan nga nating sa susunod na kwento lumapit nga ang babae sa ating bida para akitin ito, at ano naman kaya ang gagawin ng ating bida, tuluyan nga bang magkakaroon ng labanan kaagad sa eksenang ito. Pinakita din sa eksena na tumilapon ang ating bida sa mga nilalang na may sungay, paano na ito makakapagpatuloy sa kabila ng damage na nakuha nito.
At sa susunod na kwento may isang mabangis na halimaw ang sinubukang kalabanan nito. Kaya naman kung nagustuhan mo din itong kwento natin maaari kang mag-like, comments at palambing na din ang subscribe at dapat naka-bell all para updated ka sa mga susunod pa nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.